Magandang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral, senior high. Gandang araw. Ngayong araw ay tayo ay mag-aaral ng abstract, no? Siguro bago to sa inyong mga pakinig ang salitang abstract. Alamin muna natin ang layunin sa abstract. Mga layunin, pag-aaral sa abstract. Dapat dito ay mabibigyan ng kahulugan ang abstract, mabibigyang kahalagahan at kalikasan ang abstract, at maglalahad ng mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng abstract. Ano nga ba ang abstract? Ang abstract ay salitang nagmula sa Latin na ang ibig sabihin ay abstrahere. Ang ibig sabihin naman sa English ay draw away, pull something away, or extract from. Ayon yan sa American Heritage, taong 19 at 94, no? Iyan ang abstract. Draw away, pull something away, o extract from. Sinasabi sa modernong panahon at pag-aaral, ginagamit ang abstract bilang buod ng mga akademikong sulatin. Kadalasang makikita sa panhimula o introduksyon ng pag-aaral. Ang abstract din ay nilalaman nito ang pag-aaral, mga saklaw na inaral, mga pamamaraan, mga resulta ng mga pag-aaral at konklusyon. Ayon yan kay Koopman, taong 19 at 97. Sinasabi na mahalagang tandaan na sa pamamagitan ng abstract ay malalaman na ng mambabasa ang kabuuang nilalaman ng teksto. Kailangan lamang na maingat na pag-extract o pagkuha ng mahalagang impormasyon sa teksto upang makabuo ng buod na siyang magiging abstract. No? Ang abstract ay isa ring pinaikling anyo na sulatin mula sa isang mahabang sulatin. Ayon yan sa University of Adelaide taong 2014. Tandaan ito nga ang ibig sabihin ng abstract. Meron tayong dalawang uri ng abstract o inuuri na abstract. Ito ay ang descriptive at informative abstract. No? Ano nga ba yung descriptive abstract? Ito ay ang paglalarawan gamit ang teksto sa mga mambabasa. Ang pangunahing ideya ng teksto, ang paglalarawan ng gamit. Tandaan na, paglalarawan sa descriptive. Sa descriptive din ay bibigyang pansin ang layunin, kaligiran, at paksa ng papel. Pero hindi sinasama ang mga pamamaraan, resulta, at konklusyon. Ayon yan sa University of Adelaide, taong 2014. Ang descriptive daw ay madalas mabasa sa mga pag-aaral ng mga nasa larangan ng disiplinang agham, panlipunan, humanidades, at psikolohiya. Sa ganitong mga larangan ay nangangailangan ng mga kwantitatibong pananaliksik na maglalabas ng may kaugnayan sa lipunan. Tandaan na, descriptive. Yan. Ang pangalawang abstract na uri ay ang informative abstract. Ito ay ang paglalahad ng mahalagang ideya at punto na nilalagom o nilagom mula sa paksa, layunin, kaligiran, metodolohiya, at mga kinalabasan ng pag-aaral at konklusyon. Iyan ang informative, ano? Tandaan nyo yan. Ito ay
nanggaling sa University of Adelaide. Ayon yan sa University of Adelaide, taong 2014. Masasabing informative daw ang abstract kung ang pag-aaral ay kwantitatibong pananaliksik. Ang isinasagawa sa larangan ng inhenyera, ulat ng agham, at psikolohiya, sa mga engineering, at sa mga agham at psychology. Yan. Tandaan na, ang dalawang uri ng abstract ay ang descriptive at informative. Yan. Dako naman tayo sa katangian. Ano nga ba yung katangian ng abstract? Ito ay nagpapakita ng kapayakan. Payak ng isang pag-aaral upang madaling maintindihan ng mga mambabasa. Pangalawa, o sumunod, ito ay objektibo at ginagamit ito sa pananaliksik talaga, ang abstract. Ito rin ay nagbibigay ng mga tiyak na ideya sa inaral. Yung tiyak, sigurado na, iyan na yun. Sumunod, ito ay naglalarawan ng nilalaman sa pamamagitan ng mga pangunahing idea. Yan, ang mga nakuha sa teksto. Pangunahing idea. Ito ay may isang kaisahan at kaugnayan ang bawat bahagi ng isinulat. Tandaan ang mga katangian ng abstract. Itong 5 ito, Sumunod, alamin natin ang kahalagahan. Ano ba yung at kapakinabangan ng pagsulat ng abstract? Ano ba yung kabutihan nito sa mga mag-aaral at sa mga gustong magsulat ng pananaliksik? Una, ito ay mahalaga ang abstract sa mga mambabasa. Bakit? Ito ay bilang gabay sa nilalaman na nais malaman sa sinaliksik. Kung ang isang mambabasa ay isang mananaliksik din, ay sa kanya ay mapapadali sa kanya ang paghahanap ng kanyang kailangan. Datos, mga kailangan niyang datos. Dahil mula ito sa isang sinaliksik na kapag may abstract na mapapadali sa isang mananaliksik. Yan. Pangalawa, ito ay tumutulong sa mabilis na paglalahad ng kaluluwa ng isang pinal na papel. Ayan. Yung kabuuan, ng isang pinal na papel. Pangatlo, dito natututo ang mga mananaliksik sa paggawa ng abstract, na sa maging maingat sa pagkuha ng mga impormasyon para sa lagom. Paglalagom siya, matututo ang mga mananaliksik. Pang-apat, magiging mapanuri ang mga mambabasa, sa nilalaman ng isang pinal na papel. Maaano kayo ng susuriin nyo ang inyong babasahing mga teksto, mga pinal na papel. Tandaan tong kahalagahan at kapakinabangan ng pagsulat ng abstract, lalo na sa mga tulad nyo na magsusulat at mga mag-aaral. Ano nga ba ang mga hakbangin at dapat nyong isaalang-alang sa pagsulat ng abstract o strategy, para sa pagsulat ng abstract? Una, sa silid-aklatan o dili kaya ay ang mga mananaliksik sa internet na magkukuha ng papel mananaliksik at pipili ayon sa paksang kinawiwilihan. Ibig sabihin, kayo ay pipili kayo ng inyong interest na inyong gagawing pananaliksik. Kung ano ba yung interest nyo, lalo kayong mapapaganda ng pagsusulat.
kung anong gusto nyong o sa interest nyo, no? So, maganda yon. Sa silid aklatan, makakakuha kayo ng mga maraming research doon, mga papel pananaliksik sa library. O, pwede rin sa internet, di ba? Basta yung mga research paper, mga papel pananaliksik ang katawagan doon. Pangalawa, basahin nyo daw. Basahin nyo at unawain ang mga nilalaman ng bawat bahagi na napili nyong papel na pinal, ano? Upang maging malinaw ang mga impormasyon na dapat nyong isama-isali sa gagawin nyong abstract. At huwag nyong isama ang hindi dapat isali sa paggawa ng abstract. Pangatlo, maging isang mapanuring estudyante o isang manunulat na mapanuri sa bawat bahagi ng mga nilalaman. No? Pang-apat, piliin nyo lang yung mga mahalagang natuklasan sa piniling pananaliksik. Ano ba yung nakuha nyo doon? Piliin nyo lang, ano? Na yung magaganda, no? Mahahalaga. Panglima, kapag sinimulan nyo na ang pagsulat ng abstract, sundin nyo lang yung mga balangkas at lagunin, no? Na ang mga pinapaksa o mga mahahalagang impormasyon na basa sa teksto, no? Sa mga piniling papel pananaliksik. Pang-anim, iwasan yung gawing pahabain ang pagsulat ng abstract. At siguraduhin yung hindi maisasama ang mga hindi kinakailangang mga salita. Ha? Mag-ingat at maayusin, iwasan ng mga mahabang pagsulat ng abstract. Sumunod, i-edit ang daloy at ekspresyon sa nabuong abstract bilang pinal na papel. Yan. Siyempre, kasama yung pag-i-edit nyo dyan. Babasahin yung mabuti. Pangwalo, siyasatin, no? Din kung ang mga nakalagay na mga pangalan sa bibliografiya ay nagamit na sa pagpapatibay ng mga pahayag. Okay? Siguraduhin yung nakalagay ang pangalan na galing sa bibliografiya, no? Upang makatulong yan sa pagpapatibay ng pagpapahayag sa mga pahayag. Okay? Pangsiyam, kailangan na ang abstract ng isusulat ay binubuo lamang ng 200 salita hanggang 500 salita. Kumbaga ay may limitasyon lang. 'Di ba sinabi na wag pahabain ang pagsulat ng abstract. So hanggang 200 lang at hanggang 5 salita lamang ang gagamitin. Panghuli at pang-10, ano? Sundin ang proseso ng pagsulat, ang paggawa ng abstract, ano? Dahil ito ay makakatulong na mapadali ang gawain nyo sa paggawa ng abstract. Ano, gamitin, ano ba yung proseso ng pagsulat? Bago sumulat, habang sumusulat, pagkatapos sumulat. Yan. Tandaan itong mga hakbangin o strategy na dapat nyong i-consider o isaalang-alang sa pagsulat ng abstract. Meron ako dito na halimbawa na nakuha ko to at nire-recognize natin na galing halimbawa sa ito ng deskriptibong abstract na galing sa isang estudyante, no? Ito ay galing din sa sanggunian ng scribe.com. Halimbawa ito ng deskriptibong abstract. Basahin nga natin. Unang parte, no? Suliranin o problems. Ang pananaliksik na ito ay tatalakay patungkol sa kung anong sakit ang pwedeng makuha sa paninigarilyo. No? Bakit kadalasan sa gumagamit nito ay mga
kabataan at paano ito maiiwasan. Yan ang suliranin o problem na iyan ay bibigyang sagot sa pagre-research na to o sa pananaliksik. Pangalawang parte, layunin o objectives. Tukuyin kung ano ang karaniwang dahilan kung bakit naninigarilyo ang mga kabataan. Alamin kung ano ang aspetong naaapektuhan sa buhay ng isang mag-aaral na naninigarilyo. No? Panghuling layunin, tukuyin ang iba't ibang pamamaraan ng pagkontrol sa mga naninigarilyo. Ayan. Alamin naman natin, pangatlong parte, ang metodolohiya. Ano bang ginamit na method o metodolohiya sa deskriptibong abstract na ito? Ang papel na ito ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya. Napiling gamitin ang descriptive survey, research, design na gumamit ng talatanungan, mga questionnaire. Yan. Ang research design na to, descriptive survey. May mga questionnaire o talatanungan kung tawagin. Pang-apat na parte, saklaw o sakop. Sino ba ang mga respondent dito o mga taong isasakop dito o mga saklaw? Sakop ng pag-aaral na ito ang mga taong naninigarilyo o mga smokers sa subdivision ng mananaliksik sapagkat sila ang mga madaling lapitan. Ayan. Yan ang deskriptibong abstract. No? Suliranin, layunin, metodolohiya at saklaw o sakop. Sanggunian, www.scribe.com. Ayan ang kanilang sanggunian o reference. Salamat sa nagbigay ng halimbawang ito. No? Sumunod na gagawin, ito ay inyong sagutin ang mga katanungan. No? Magkakaroon ng tanong at sagot. Ano ang abstract? Ano ang dalawang uri ng abstract at paano nagkaiba ang dalawang ito? Pangatlong tanong, bakit mahalagang matutunan ang pagsulat ng abstract? Pang-apat, ano ang mga hakbangin at dapat isaalang-alang sa pagsulat ng abstract? Ayan. Ito ang inyong mga sasagutan at gagawin, no? Sagutan nitong mga katanungan. Tatanungin ko yan sa susunod na makikita natin at ito ang inyong ang mga katanungan na sasagutin nyo sa susunod nating pagkikita. Dito nagwawakas ang aking pagtuturo ng abstract. Sana ay mayroon kayong natutunan sa mga abstract, kung anong abstract, ang mga dalawang uri ng abstract, mga sialang-alang, at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.